Hello Kathden fans, pang international ang level ni Ma'am Catherine mga kasembreros ha. Kasi ito pala yung kwento no, yung vinlog natin kagabi na kung may darating na pasabog si Ma'am Catherine mga kasembreros. Yung Madam Tussauds nga mga kasembreros. Ayan na pala yun no, Madam Tussauds mga kasembreros. So yun nga, parang gagawan siya ng wax. And ito pala yung kwento nun mga kasembreros. Si Ma'am Ann Curtis pala, nung time na parang nasa Star Magic Ball sila, di ba nagkita sila mga kasembreros. Si Ann Curtis pala ay parang tinanong no, nung kung sino sa tingin niya na other Filipino artist na mas na deserving din na magkaroon ng wax figure. Ang sagot niya ay si Ma'am Catherine no, at saka talagang nagpapasalamat din ang mga tao na si Ma'am Catherine yung talagang unang naisip ni Ma'am Ann Curtis no, na bigyan or lagyan ng wax figure or gawan ng wax figure mga kasembreros. Kasi maliban pala sa yung other Filipino artists and celebrities mga kasembreros and personalities in general ay nagawan na no ng wax figure ay sina Manny Pacquiao, si Pia Wurtzbach no, si Catriona Gray na Miss Universe nga ng 2018, tapos si Ma'am Lea Salonga na isang Disney legend, tapos si Ma'am Ann Curtis at saka na isang multimedia superstar din no. And then si Ma'am Catherine yung next, so anim ang magkakaroon na Filipino celebrities and personalities na gagawa ng wax figure. Grabe no, ibang klase talaga ang inyong phenomenal box office cinema queen. So kahanay na siya ng mga taong ito na grabe yung achievements sa kanilang mga endeavors or field of endeavors mga kasembreros. And by the way, yung items pa natin yung update sa bahay ni or sa mansion ni Phenomenal Box Office Cinema King. So yun no, many are asking when will Madam Tussauds unveil this wax figure of Catherine, open na ba sa public? So marami nagtatanong kung bukas na ba ito no sa public, pero palagay ko ay wala pa. Pero soon mga kasembreros ay lalabas din at lalabas yan mga kasembreros. So aabangan natin ito kung ang cute no, magkakaroon siya ng wax figure mga. So saan sa susunod si Sir Alden naman yung gagawan ng wax figure para Kathden ang Kathden ang sakala mga kasembreros. So nakakatuwa. Nag-post si Tita Long Gumatay dito mga kasembreros no, na parang turning point ni Mama Catherine Bernardo mga kasembreros sa kanyang career no, as an actress sa teleserye nung mapabilang siya sa, kasi bata pa siya dito nung mapabilang siya sa sa teleserye na magkaribal sa ABS-CBN mga kasembreros na pinagbibidahan ni Derek Ramsey, Bea Alonso, Gretchen Barreto at saka marami pang ibang mga kasembreros. So and then bata pa siya dito no, and grabe yung kaaktingan niya dito ay talagang malulupit at saka veterana na sa actingan. Sabi ni Tita Long Gumatay dito, how about this one, magkaribal? Ito yung turning point ng career ni Kath. For me, dito nagsimula or naging way para mabigyan siya ng big break kasi mas napansin nila Ma'am Charo at Tita Malu Santos habang pinapanood ng mga bosses ang rushes dahil ay airing na nga at napanood ang super galing na performance si Kath as young Gretchen Barreto. So siya pala yung batang Gretchen dito no. At while pinapanood ang rushes, sabi daw ni Ma'am Charo at Tita Malu, alagaan nyo yung batang yan, super galing, magiging sikat yan, magiging superstar yan. Ito nga yung kasabay din ng Endless Love no sa GMA nga mga kasembreros. Lagari taping ni Kath that time, the rest is history. So kasi nagkasabay pala yung pag-e-airing noon nung Endless Love at saka nitong magkaribal mga kasembreros. So bata pa siya noon, kaliwat kanan na yung offer sa kanya mga kasembreros no. Talagang ibang level no ang inyong phenomenal box office cinema queen mga kasembreros. So only she can do that mga kasembreros no, si Ma'am Catherine. So bata pa siya that time pero grabe, kaliwat kanan na yung mga offer sa kanya mga kasembreros. So hindi nakapagtatakang alam niyo na ngayon ay isa na siyang bigating artista and dito pang international ang level ni Ma'am Catherine mga kasembreros. And then ito, so next item natin mga kasembreros, ito ay sige, unahin ko na ito
Yung kakulitan ni naman Catherine at saka ni Alora sa Sam, sa isang restaurant yata ito, yung gutom ka na kaso, sabi dito ng caption, si Ma'am Alora sa Sam ay nag-aantay na gutom na daw siya, gusto niya nang kumain. Kaso, yung kaibigan niya ay picture pa si Ma'am Catherine, mga kasembreros, no? So, siya ay nag-aantay na, tapos si Ma'am Catherine naman ay picture pa ng kanyang ng kanyang pagkain, mga kasembreros. So, joke time lang ang dalawang ito, mga kasembreros, no? Kasi parehong kalog din si Ma'am Alora sa Sam at saka si Ma'am Catherine, mga kasembreros. And then ito, next item natin, si Sir Alden, no, nag-post ng kanyang picture kagabi, mga kasembreros, dito sa kanyang update, no, sa kanyang bagong mansion. So this was Sunday, kagabi lang niya pinost, mga kasembreros. So parang development ng kanyang mansion or kanyang bungalow nga, mga kasembreros. So as usual, ang kanilang posting ni Sir Pat ay ganun parate, no? Sabi nito, Sunday with Alden again and again. I can't say no to my super duper loves client, friend, Alden Richards 02 in April, on a sun date. Visited our art curator and stylist, the Glenn Cuevo, and his lovable partner, no? Mag-asawa pala sila, mga kasembreros. So in their fabulous two Rojas place in Makati. So super happy time with friends discussing art and more chika. Love it, no? Sa Two Rojas Triangle. Parang bumisita pa Sir Alden, so parang baka bibili ulit siya dito ng mga na mga gagamitin niya doon sa kanyang bungalow, mga kasembreros. So talagang go na ito, Pops Alden. So ang lupit, no? Lupit siya ng ganun, mga kasembreros, na ikaw lang mag-isa, tapos meron ka ng bungalow, mga kasembreros. And then ito, next item natin. So ang Oxycure, nag-post si Sir Alden sa kanyang Instagram story. Sabi nila, parang meron silang promo na naman, mga kasembreros, no? Free gifts for every purchase, no? Free Oxycure green pouch, Oxycure green tote bag, parang ganun, mga kasembreros, no? Exclusively on TikTok. So meron pala sila sa TikTok, no? Tapos meron siya ditong Acne Mercencies, We Got a Cure. Tapos OX Double T. Tapos meron silang Your Acne Mercency Essentials at the lowest price of the year. So ang kanilang promo ay from October 20 hanggang 26 ito, mga kasombrero. So malayo-layo pa, may 5 days pa kung gusto niyo pong bumili ng kanilang items, mga kasambreros. So which is definitely para sa mga nagpapapogi at saka nagpapaganda, no? Mga kasambreros, mga kating-atik. And then ito, so last post ito ni Tita Long Gumatay, no? So parang nag-congratulate lang siya kay Ma'am Catherine, mga kasambreros, dahil nga sa pagkapanalong Best Actress for Film, to be awarded by 6th Alta Media Icon Awards. So naisali ko itong nakaraan, pero na-post ng isang admin or ni Tita Long Gumatay, mga kasambreros, no? Si Sir Alden ay nanalo rin dito, no? Kumaga pang Kath din ang nanalo dito, mga kasambreros. Best Actress and Best Actor for Hello Love, again, mga kasambreros. So ito po ay yung award-giving body ay University of Perpetual Health System DALTA. So ganun, mga kasambreros, no? Abangan natin ito, baka umattend si Ma'am Catherine, no? Kasi unti-unti na siyang uma-attend yung sa Eduk Circle. So next ay sana dito sa Alta Media Icon Awards, mga kasambreros. So parang you're giving value, no? Kasi kahit na hindi gaano sikat, kagaya ng mga Guillermo Mendoza, ng mga FAMAS, kasi parang Sir Alden, no? Tinutulungan niya yung mga bagong mga stars at mga bagong artista para sila umangat, mga kasambreros. So grabe, no? Advocacy iyon ng Kath din, mga kasambreros. So actually, ang lamang sa ating Kath din items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 21, 2025. Tuesday na po, ha? Blessed Tuesday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang unique po nito, mga kasambreros, ha? Ang title po kasi natin ay Anino sa Tanghali. Isaiah 16 verse 3, Take counsel, execute judgment,
Make your shadow like the night in the middle of the day. Hide the outcasts. Do not betray him who escapes. So si Prophet Isaiah po ito mga kasembreros, no? Sabi dito parang make your shadow like the night in the middle of the day. So shadow, no? Like the night in the middle of the day mga kasembreros. Kaya ang title natin ay Anino sa Tanghali. Parang pang maalala mo kaya yung mga titles natin dito, no? Thank God at saka binigyan niya tayo ng wisdom na maging creative somehow mga kasembreros. So ito po ay nangahulugan po ito ng kahalagahan, no? Importance mga kasembreros ng paghahanap natin, pagsisik, pagpa-find natin ng katahimikan, ng kapayapaan, protection at saka awa mga kasembreros na nagmula sa ating Diyos na ng challenging moments ng ating buhay. So ito po ay nagsiserve sa atin ng napakahalagang reminder na kapag tayo po ay humaharap sa mga difficulties, mga challenges ng buhay, we have to turn to God. No? We have to pray, we have to read His meditate His word, namin na kanyang ako, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awa sa Holy Bible mga kasembreros. Kasi siya ang ating source ng strength, no? Ang source ng kalakasan, ang source ng kapayapaan, ang source ng protection, ang source ng comfort, no? Ng aliw mga kasembreros kapag tayo po ay nauubusan na. And ang source natin na ito ay limitless, endless, no? Kapag wala siyang boundless mga kasembreros, wala siyang limit, wala siyang katapusan. Forever and ever and ever siya mga kasembreros, no? From eternal to eternal to eternal to eternal. Seeking refuge in God in times of distress can provide us with a sense of security and peace, knowing that we are not alone in our struggle. So, hindi tayo nag-iisa mga kasembreros sa atin pong struggle sa buhay. And ang verse na ito, no, Isaiah 16 verse 3 mga kasembreros, ay as historical context mga kasembreros sa Biblia, ay propesya ito, no, ni Prophet Isaiah mga kasembreros concerning sa Moab. Ang Moab po ay isang lugar, no, sa Israel mga kasembreros na it sheds light on the plea for guidance and refuge from a nation facing impending judgment. So nation ang Moab mga kasembreros, no, isang malaking lugar siya na kung saan ay paparusahan ng Diyos mga kasembreros. Ito yung prophecy ng Panginoon through the prophet Isaiah mga kasembreros na merong impending judgment. The historical backdrop of Moab's relationship with Israel enriches our understanding of the verse's significance, unveiling layers of meaning within its context. So ang poignant call na ito mga kasembreros ay kumaga pa sa ibang version, sabi nito, give counsel, no? Grant justice. Ang counsel is a payo, yung advice mga kasembreros na ibibigay ng Panginoon. Kumaga pa si Prophet Isaiah dito at saka ang Diyos ay nag-uusap, no? Sabi, take counsel. It's either God speaking to Isaiah or Isaiah speaking to God mga kasembreros na mag-advise kayo, magbigay kayo ng payo Lord, no? Sabi niya dito, and then execute judgment. Ikaw ay magbigay ng hustisya, ng hukom, no? Ng pataw ng hustisya at katarungan. So ito yung plea din ni Prophet Isaiah mga kasembreros. So na kung saan ang plea na ito, ang pakiusap, ang panalangin na ito, ang request na ito mga kasembreros ay nag-underscore ng necessity, no? Ng wise leadership and fair judgment mga kasembreros, crucial elements. Ang dalawang ito kasi, yung wise leadership, okay, ay yung yung matalinong pamumuno ba, at saka yung patas na panghusga or judgment mga kasembreros, patas na panghukom ay dalawa ito sa mga crucial elements mga kasembreros sa gitna ng turmoil at saka uncertainty, especially the nation in general. Kasi talagang alam natin na nangyari sa ating bansa ngayon, no? We're facing corruption, no? Extreme talaga, pinaka malala sa kasaysayan, pinakalantaran pa sa kasaysayan ng Pilipinas according sa mga balita mga kasembreros na itong 2025 na budget mga kasembreros ang pinaka chinap-chap at pinaka parang kumaga pa parang sa isang aso or parang sa isang mga leon, no, na kumain ng kanilang biktima ay parang kumapa yung isang pagkain or isang prey, ang isang biktima ay pinagkakalas-kalas at kinain ng mga
sugapa at saka kawatan mga kasembrero sa ating gobyerno. So this plea resonates with a universal longing for guidance in the establishment of justice, echoing across cultures and generations. So talagang nare-remind tayo ng salita ng Panginoon mga kasembreros when it comes sa justice, when it comes sa katarungan. Kasi lang yung mga kasembreros, kami personally, hindi ganong affected, although sa tax talagang apektado mga kasembreros, ang dito talaga is yung kawawa, naawa talaga ako mga kasembreros sa mga biktima ng baha, sa biktima ng kahirapan. Alam niyo, mahirap na ang Pilipinas, mas lalo pa naghihirap. Actually, hindi naman mahirap ang Pilipinas sa natural resources, talagang mayaman ang Pilipinas mga kasembreros, talagang nagiging mahirap lang dahil sa mga sugapa at saka mga sakim mga kasembreros sa pera at saka sa posisyon at sa power mga kasembreros. So doon talaga ako affected kapag may nakita akong video ni Miss Dina Bonnevie. Parang may pinuntahan silang lugar tapos bigla siyang napaiyak talaga nung makita niya yung mga bata na alam mo yung parang isang na lang, may slide na sila doon, parang mapupunta na sila doon sa may kanal or sa Imbornal mga kasembreros, kasi yung dinadaanan nila ay skinny, parang masikip siya na parang something like that, no? Bunga na sobrang mahirap yung place or lugar na kanila nakita na nadaanan, tapos bigla na lang siya napaiyak kasi yun yung effect din, isa sa mga effects mga kasembreros ng korupsyon sa ating gobyerno na sana ay ginamit sa mga flood control, sa mga developments mga kasembreros ng infrastructure, para ba sa kahit na hindi man mayaman, pero at least nabawasan yung hirap mga kasembreros ng mga kabataan, ng mga future generation. So yun, parang grabe, no? So yun yung epekto talaga. So kahit ako ay talagang panakita ng mga kabataan, ng mga matatanda, na mga nagiging homeless, nagiging helpless mga kasembreros dahil nga sa epekto ng korupsyon, ay talagang affected po talaga ako, no? Talagang heart striking talaga mga kasembreros kapag yun na yung napapanood ko, kung kaya ang korupsyon talaga ay dapat wakasan mga kasembreros. In a contemporary context, the imperative to offer counsel, justice, and shelter to those in distress remains as urgent as ever. So yun mag-provide ka ng shelter, ng tahanan, ng tulong, ng aid mga kasembreros ay very urgent siya na matter. Kasi di ba, ikaw kung wala kang tahanan, kung wala kang tirahan mga kasembreros, talagang hindi ka makakapag-focus sa iyong trabaho at sa buhay in general. The verse serves as a poignant reminder of our responsibility to be proactive agents of change, embodying God's compassion and righteousness sa mga interactions natin at saka pakikihalubilo sa ibang tao mga kasembreros. By heeding the call to defend the weak, uphold justice, and provide refuge, we mirror the divine attributes of love and care, fostering a community of support and solidarity. Alam niyo, napakaganda nito mga kasembreros, no? Nakakapag-develop ito ng of course yung espiritu ng Panginoon mga kasembreros. One great work na manifestation sa kanya mga kasembreros, na present siya sa isang pamilya, sa isang community, ay yung solidarity, yung pagkakaisa, no? Isa yun sa espiritu ng Panginoon mga kasembreros, kasi ayaw niya nag-aaway-away ang tao, nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng pagkakabahagi. So ayaw niya ng ganun mga kasembreros. So how can we show kindness and mercy sa ibang tao? Papaano? We can show kindness and mercy to others by extending a helping hand and offering support in times of need. This can be done through acts of kindness such as feeding the hungry, clothing the naked, or providing shelter to the homeless. So ito talagang nakita natin to na sa bayanihan, no, nung nagkaroon ng sunog, earthquakes, and so on mga kasembreros, baha, na nagkakaroon ng bayanihan at saka pagtutulungan talaga mga kasembreros sa times of calamities. Pero sa atin sa pamilya, since araw-araw tayo may kinakaharap ng mga problema, ng mga trials mga kasembreros, talagang mahalaga yung acts of kindness. So hindi lamang siya nangyayari sa labas ng ating tahanan, but most especially ay napapractice natin sa loob ng tahanan. Kasi yung ating tahanan, yun po yung ating training place. Kasi dito tayo sinilang, dito tayo lumalaki, dito tayo bumuo ng character in general. So yung character, yung pagkatao mo, kung sino ka, ay nabubuo ka sa loob ng tahanan. So kung ikaw ay mabuting tao, nagre-reflect yon na yung mga tao sa paligid mo ay pinalaki kang mabuti. So, yung parents, nagre-reflect yun sa anak mga kasembreros. Although may mga cases naman na yung magulang mo batugan, yung magulang mo ay hindi mabuting influensya sa society, but dahil naka-learn ka bilang anak, ay natuto ka, so naging mabuting individual ka. May mga ganun, pero
bihira mga kasembreros, kasi nga kapag buo ang pamilya, talagang ang parents ang nagiging unang teachers ng mga anak as they grow mga kasembreros. God has shown us by showing compassion and understanding towards those who are suffering. Another way to demonstrate kindness and mercy is by forgiving others, no? For their mistakes and shortcomings. So we should forgive those who have wronged us just as God has forgiven us for our sins. So isa ito sa napaka mahirap pero fulfilling and full purpose mga kasembreros na ginagawa natin at gagawin natin, yung pagpapatawad. Talaga mahirap, yes. Talagang challenging, yes. Heartbreaking sometimes, yes. Ang pagpapatawad po talaga ay hindi mahirap. Pero at the end of the day, kapag tayo po ay nagpatawad, mas una nating pinapatawad ang ating sarili. We find forgiveness and solace and peace, no, sa ating isipan kasi nagpatawad tayo mga kasembreros. Actually, mas pinagpapala ang mga nagpapatawad kaysa sa pinapatawad, ha. Parati po nating tatandaan yon mga kasembreros. Mahirap ang magpatawad pero mas pinagpapala ang mga taong nagpapatawad kaysa sa pinapatawad. Kasi nga, yung mga taong yun ay nagkasala sa iyo mga kasembreros at sa Diyos unang-una sa lahat. So napakagandang verse na ito mga kasembreros. Anino sa tanghali. So, merong impending judgment pero ang pinakamahalaga sa lahat, since may pag-asa pa, is we have to act kindness, we have to act mercy, forgiveness, and so on mga kasembreros. So let's embody, no, talagang idamit natin itong Isaiah 16 verse 3 mga kasembreros by reaching out to those who need our help mga kasembreros sa ating mga buhay. Alright, sinama sa ating Word of God, ha, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pusong nagpapatawad, maawain at compassionate sa ating kapwa-tao. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.